Meron akong napansin na isang comment dun sa isa sa mga videos natin at ang sabi niya, alam mo DJ, may naghihintay lang kami na mag-viral yung isa sa mga videos namin or mag-trending kami para hindi na kami mahirapan dito sa YouTube kasi alam namin na it takes one video para mag-grow kami dito sa social media. And guys, dito sa vlog na to, pag-uusapan natin yung reality sa mga ganitong klaseng content creator na naghihintay ng swerte, especially dito sa YouTube. So kung bago kayo sa social media or let's just say dito sa YouTube, ang may isasuggest ko sa inyo is tapusin nyo itong video na to kasi for sure madami kayong matututunan dito based sa ating experience, based sa reality na nangyayari sa isang content creator dito sa YouTube. Ano ba yung mga bagay na pwede nyo pang matutunan habang kayo ay nakikipagsapalaran dito sa social media. So me personally guys, bilang isang content creator dito sa YouTube is hindi ako naniniwala na merong swerte dito. Okay, kasi marami tayong kilala na content creator na meron silang isang video at dun sa video na yon is nag-trending or nag-viral sila. Pero in the end, hindi nila naalagaan yung channel na meron sila. So, ibig sabihin nun guys, even though nag-upload ka ng isang video, nag-trending ka or nag-upload ka ng 10 to 100 videos and still tuloy-tuloy yung growth mo, is doon natin masasabi na ang isang content creator, kung disiplinado ka, is makukuha mo talaga yung gusto mo dito sa YouTube. There's no such thing as swerte. Okay, lalo na sa paggawa ng videos. Alam naman natin guys na may mga tao talaga na pag nag-upload ng video tuloy-tuloy, talagang inaaral nila yung iba't ibang strategy dito sa YouTube. Yung iba naman is nakikipagsapalaran, sinusubukan lang mag-upload ng shorts, baka sakaling mag-trending, sinusubukan mag-upload ng long-form videos, gumagawa ng iba't ibang strategy para kahit papano makilala sila sa mundo ng YouTube. Pero yung pinagkaparehas nila para sa akin is isa lang din yung gusto nila. Is umangat sila dito sa social media, magkaroon ng madaming subscribers, magkaroon ng malaking revenue, and at the same time, maging source of income nila yung iba't ibang social media platforms na meron sila. At ang nakakatawa pa dito is may mga comment na nababasa ako related sa ganitong topic na parang gustong-gusto na daw nila ma-monetize, gustong-gusto na daw nila mag-grow or magkaroon ng madaming followers or subscribers dito sa YouTube. At kung titignan nyo yung channel nila, is hindi naman nila ginagawa ng paraan or hindi sila nag-i-step up to take action para maabot yung gusto nila. So ang ginagawa nila, nag-upload lang sila ng random videos, nag-upload sila ng ganitong klaseng videos na kahit delikado, isinusubukan nila baka sakaling mag-trending daw. Or sabihin natin na umangat agad yung channel nila sa mabilis na paraan. Which is ito yung napapansin ko madalas sa mga baguhan na content creator na even though alam nila sa sarili nila na delikado yung mga contents na ina-upload nila dahil gusto lang nila ng mabilisang pag-angat, is gagawin pa rin nila. So ang ending, pag nagkaroon sila ng violation, dun lang nila marirealize na lahat ng pagod at hirap nila nasayang lang. Which is at the first place, alam naman nila na sobrang risky nung ginagawa nila. And magbigay tayo ng isang example, no? So gawin nating example si Kong TV, no? So madaming nagsasabi sa kanya na alam mo Kong, sobrang swerte mo, ganito, ganyan, sobrang yaman mo na, lahat ng mga bagay na gagawa mo, na ipapasyal mo yung pamilya mo sa ibang bansa, kumpleto lagi kayo ng pamilya mo, hindi mo na kailangan mag-abroad, hindi mo na kailangan mag-sacrifice para kahit papano mabigay yung pangangailangan ng pamilya mo. Pero sa kabilang banda, hindi nila naiisip yung mga bagay na sinacrifice ni Kong TV nung siya ay nagsisimula pa lang dito sa YouTube. Based kasi sa istorya ni Kong TV, talagang mahilig na siya mag-video noon pa man. So hindi pa man uso yung monetization dito sa YouTube, is nag-YouTube pa siya. Parang sinabi niya na wala pang pera dito sa YouTube, nagsimula na siya na mag-vlog sa sariling pamamaraan na alam niya. Nakita mo yung tropa mo na naka-livestream sa PopoLive app, pero sakto naman na wala kang coins. Para sa ligtas, mabilis na transaction at murang PopoLive coins, ay suggest na dito ka mag-recharge sa CocoDP. Kung gusto nyo makuha yung exclusive discounts ng CocoDP, huwag nyo kakalimutan na mag-login dito at gamitin po yung link na nasa comment section para po ma-access nyo po yung exclusive coupon sa mga $1 packages na bibili nyo at dito ma-apply nyo na po yung mga discounts nila. So hindi lang po mga live streaming platforms ang meron dito sa CocoDP. So meron din po mga games like Genshin Impact, Honkai Star Rail, Mobile Legends, Zenless Zone Zero, PUBG Mobile, Magic Chess Go-Go, at marami pang iba. So ngayon guys, i-guide ko kayo paano kayo pwede makabili ng PopoLive coins dito sa CocoDP.
So una guys, i-click nyo po yung Populi Bop at may mga steps po tayo dito. Yung step number 1, ilagay nyo po yung user ID number. Yung step number 2 is pumili po kayo ng package na gusto nyo. Yung step number 3 guys is yung payment method at kung gusto nyo pa makuha yung exclusive discount ng CocoDP up to 2%, ang gamitin nyo po is yung Cocoin payment method. Yung step number 4 guys is huwag nyo po kakalimutan ilagay ang email address nyo at yung final step, click buy now. So guys, less than 30 seconds, marireceive nyo na po yung packages na binili nyo, depende dun sa application na meron kayo. And pwede nyo pong i-check yung email for confirmation. So ano pang hinihintay nyo guys? Visit CocoDP today for more info. No? So hindi pa uso yung mga vlogger that time. So nakaka-relate ako sa kanya kasi ako is parang sinubukan ko lang din, trip ko lang din mag-video way back 2020 at dun ko nagustuhan yung pagbablog. So based sa istorya ni Kong TV guys is madami din siyang isinacrifice, no? So sinacrifice niya yung kanyang future na walang kasiguraduhan kasi nga parang ayaw niya nga mag-work abroad. So parang pinapag-abroad na siya ng tatay niya but still mas pinili niya mag-stay dito sa Pilipinas kasi alam niya sa sarili niya na may mangyayari dun sa ginagawa niya or dun sa pagbablog niya dito sa YouTube. Which is hindi pa yun nakikita ng iba. So noong mga panahon na yun, parang siya pa lang yung nakakakita or siya pa lang yung nakaka-visualize kung ano yung pwede niyang maabot dito sa YouTube. Which is gano'n naman talaga yung typical na Pilipino, di ba? Hanggat hindi mo naabot ang isang bagay, hindi yan sila maniniwala sa'yo. Let's just say parang nabivisualize natin na someday maabot natin to. Pero hanggat hindi mo siya nakukuha, yung mga taong nasa paligid mo, hindi yan maniniwala. Which is ganun yung nangyayari kay Kong TV ngayon na unti-unti niyang naabot yung alam niyang maabot niya, yung nasa isip niya nagiging reality na, kumbaga lahat ng iniisip niya noon nagkakatotoo. So meaning is dun pa lang yung time na talagang masasabi ng mga tao sa paligid niya na worth it yung sacrifice na ginawa niya. At masasabi ko guys na hindi swerte yon. Kasi at the first place, na-visualize niya yung mga bagay na yun at yun yung naging dahilan para ma-motivate siya na ituloy yung pagbablog niya dito sa YouTube. At dahil dito, tuloy-tuloy yung mga vlogs na ina-upload niya, consistency, diba? So tuloy-tuloy yung pasok ng revenue hanggang nakakapag-invest siya sa mga businesses, sa mga gamit niya sa vlogging, and of course, nagpapasahod na rin siya ng mga tao, mga editor niya, no, na tumutulong para kahit papano magtuloy-tuloy yung growth ng YouTube channel niya. Ang gusto ko lang iparating sa inyo guys na dito sa YouTube, there's no such thing as swerte. So, lahat talaga yan is my hard work. Okay? So, miski sa storya ni Kong TV is, alam niyo yung ibig ko sabihin guys. So, parang ang nangyari kay Kong TV guys, hindi lang dahil nag-trending yung isa sa mga videos niya is tumigil na siya, hindi. So, hindi doon nagtatapos lahat guys. Ang ginawa niya, sinundan niya ng sinundan yung mga videos na ginagawa niya hanggang sa dumami ng dumami yung nanonood sa kanya. Okay, kasi madami nagsasabi it takes one video para mag-grow ang isang YouTube channel, which is sabihin natin na totoo naman. Pero hindi mo pwede sabihin na ito yung magiging dahilan para magtuloy-tuloy yung pag-angat mo dito sa social media. Yung isang video na yon, magiging leverage mo lang siya para makahakot ka ng community, but it doesn't mean na dun ka titigil. So dapat tuloy-tuloy pa rin yung pag-upload ng videos mo, it's either sa Facebook or dito sa YouTube. So yung nangyari sa buhay ni Kong TV bilang isang content creator ay hindi dahil sa swerte siya. So sinamahan niya ng visualization. So kumbaga nakikita niya guys kung ano yung future niya dito sa YouTube. And talagang sinamahan niya ng hard work. Okay, kasi hindi rin biro yung ginagawa niya before na siya yung nagbi-video, nagre-record, nag-e-edit. So lahat-lahat parang one-man army. Kasi ako guys, ganun din ako eh. So ako yung nagre-record, ako yung nagre-research, and of course, ako rin yung nag-edit, ako yung nag-upload. So, one-man army kung tawagin tayo dito sa YouTube. But in the end, guys, para sa akin, worth it naman siya as long as may nanonood sa mga videos nyo. But ang sa akin lang, guys, paalala ko dun sa mga content creator na umaasa dun sa isang video nila na mag-trending or mag-viral, wala namang masama na umasa kayo, guys. But still, kung sakali man na mangyari sa inyo yung ganong scenario is huwag nyo papabayaan yung video na yon na mamatay ang views. So, dapat ituloy nyo lang ng ituloy yung upload kung sakali man na mag-trending kayo sa ganong topic. And ngayon pa lang guys, nagpapasalamat ako sa inyo kung nakaabot kayo sa part ng video na to.
At kung sa tingin nyo guys, marami kayong natutunan sa vlog natin for today. So don't forget to subscribe my channel, DJ Me, for more videos like this. At syempre guys, hindi natin kakalimutan yung malupitang shoutout sa mga solid viewers natin. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyong lahat sa mga naghihintay ng vlogs natin last week. And this week guys, maraming salamat po sa inyo. At syempre guys, hindi natin kakalimutan yung pa-shoutout sa ating mga exclusive members na nagpa-member last month and this month guys. Ayan, so mega love shoutout po sa inyong lahat. At bilang perks guys, pineplex po natin lahat yan sila para kahit papano is makilala po sila ng ating mga solid viewers. So yung pa-membership po pala sa ating channel is $1 per month lang po yan. Ayan, so murang-mura lang po, no? So mega love shoutout po pala sa lahat ng ating mga exclusive members. At kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, is pwede nyo pong panoodin yung vlog natin dito na nasa taas. And of course, yung ating DJME YouTube Tips playlist na for sure makakatulong po sa mga baguhan na content creators dito sa YouTube. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.